Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Lunes. Bistado sa Bulacan, 5 magkakamag-anak na ginawa raw na family business ang pagbebenta ng shabu. Arestado. Pagbangga ng kolong-kolong sa nakaparadang SUV sa Lawag City sa pool sa CCTV. Ilang paglabag ng mga negosyante sa Pangasinan na bisto sa isinagawang tax mapping operation ng BIR. At ang alagang aso na enjoy sa ilog adventure sa Nueva Ecija, trending. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan hinggil sa isinasagawang Tax Compliance and Verification Drive ng BIR. Ilang paglabag ng mga negosyante sa Pangasinan na bisto sa isinagawang tax mapping operation ng BIR. Nakatutok CJ Turida. Sa nakaraang linggo, nagsagawa ang BIR ng Tax Compliance and Verification Drive of TCVD sa ilang business establishments sa Central Pangasinan. Nasa mahigit 1,500 na business establishments ang sumailalim sa tinatawag ding tax mapping operation. Lampas sa target ng BIR na 1,450. Sa assessment ng BIR, nakitaan ng iba't ibang paglamag ang mga negosyante. Bukod sa hindi pa nakarehistro ang ilang negosyante, biguring mag-display ng Certificate of Registration o COR ang ilan. Wala rin daw hawak na books of accounts ang mga negosyante sa kanilang mga pwesto. Lahat ng violation may corresponding penalty. Pero last week, naging friendly yung conduct ng Tax Compliance Verification Drive, yung tinatawag nating tax mapping. Ino-note lang namin yung mga violation na nakita. Karamihan sa mga sumailalim sa tax mapping operation ng mga retail store, maliliit na kainan at mga butika. Tulad ng kainan na ito sa Kalasyaw, Pangasinan. Kumpleto sa dokumento ang may-ari ng negosyo. Kabilang na ang Certification of Registration at Notice to Issue Invoice mula sa BIR. Hindi ka natatakot pag bigla ang may inspection. Kaya ayan, kinumpleto ko na para walang takot. Bukod sa tax mapping operation, pinayuhan din ang mga negosyante sa proseso at kung ano ang mga requirement upang mairehistro ang kanilang negosyo. Kung na-notify na siya na hindi pa siya nag-register, susulatan ulit siya na mag-comply. Kung hindi pa rin siya nag-comply at nag-ooperate, pwede nating ipasara yun subject sa Oplan Candado. Ang unregistered business establishment ay pwedeng magmulta ng hanggang 20,000 pesos depende sa classification ng bayan o syudad kung saan nakatayo ang negosyo. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North Central Luzon. Bahagi ng ginagawang kalsada sa Perez Boulevard, Dagupan City, pinapadaanan na sa mga motorista. May live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa mga oras nga na ito ay ramdam ang traffic build-up sa bahagi na ito ng Perez Boulevard sa lungsod ng Dagupan. Binuksan na sa mga motorista ang bagong gawang kalsada sa bahagi ng Perez Boulevard, partikular sa corner Perez, Gilig, Burgos Street sa Dagupan City. Pero sa kabila nito, ramdam pa rin ang mabigat na daloy ng trapiko. Sa katunayan, umaabot pa sa bahagi ng Tapok Road ang haba ng traffic sa lugar. Bunsod pa rin ito ng mga ginagawang road elevation project ng DPWH. Yes po, open na po yung dalawang lane pero gawa ng putol po yung pagkakaano at hintayin po natin yung curing ng dinugtong nilang kalsada hanggang makarating sa may crossing pasaka para mabuksan po ng tuluyan at yung flow po ng sasakyan natin is tuloy-tuloy na. Ramdam ng mga motorista ang masikip na daloy ng trapiko sa lugar. Ang ilang motorista, dumadaan na lang sa mga alternate route para makaiwas sa matinding trapiko. Grabing traffic dyan, lalo na pagsundo ng mga bata. Nagdagdag na ng traffic enforcer sa lugar para matutukan ang mga motoristang karaniwang dahilan ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Dinadivert na rin sa ibang daan ng ilang pampublikong sasakyan para hindi na dumagdag pa sa traffic build-up.
Hindi na pinadadaan pa sa Burgos Extension ang mga jeep biyaheng Santa Barbara at San Carlos City. Dapat nila baybayin yung Burgos Extension. Kailangan po dire-diretso na po sila dito sa may Burgos para po hindi po sila mahirapang kumorba dito sa may Perez Gilig. Kasi kung mapapansin nyo po, gaya ng sabi ko, kalahating lane na lang po yung natitira at halos isang sasakyan na lang po yung makakadaan. Kasabay ng kaliwat kanang road project ng DPWH sa syudad, humihingi ng pangunawa ang posto sa mga motorista. Asahan naman daw ang komportabling biyahe sa oras na matapos sa mga ginagawang kalsada sa lungsod. Chris, ayon sa POSO, karaniwan nagkakaroon ng traffic build-up sa mga intersections gaya na lamang sa aking likuran, especially dito nga sa bahagi ng Perez Boulevard since isang lane lamang yung gumagana ay naiipon talaga yung mga sasakyan. Kung kaya't merong mga traffic enforcer na nasa gitna ng kalsada para matiyak na magtuloy-tuloy lamang yung usad ng mga sasakyan dahil pa rin sa traffic build-up ay iniiwasan yung pagpark o pagparada ng mga private vehicle, especially yung mga tricycle sa gilid ng kalsada. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Kuhang-kuha sa CCTV ang pagbangga ng kolong-kolong sa nakaparadang SUV sa harap ng isang grocery store sa Lawag City. Sa video, makikita ang kolong-kolong na galing sa kaliwang bahagi ng kalsada at diretsyong binangga ang SUV. Sa lakas ng impact, nahulog pa ang isang nakaangkas. Agad namang buwaba ang 3 pasahero nito. Isang lalaking nakakulong-kulong ang nakasaksi sa insidente at pinagsabihan ang mga nakabangga. Pero hinabol siya ng mga sakay ng nakabanggang kolong-kolong at pinagtulungang bugbugin. Nakatakbo ang lalaki at sakto namang paparating ang gwardya. Ayon sa may-ari ng sasakyan, nayupi ang likurang bahagi ng SUV. Nai-report na raw sa pulisya ang insidente at inaalam ang pagkakakilanlan ng mga sospek. Mga labi ng 53 anyos na lalaking OFW na nasawi sa Saudi Arabia dahil sa sakit, naiuwi na sa kanyang pamilya sa Mangaldan, Pangasinan. Sundan sa ulat ni Jeric Pasilyao. Hindi na muling mayayakap pa ng pamilya si Rafika ng Barangay Alitaya, Mangaldan, Pangasinan ang kanilang 53 anyos na kaanak na OFW matapos masawi sa Saudi Arabia dahil sa hypertension. Kwento ng ina ng biktimang si Ronaldo Serafika, October 9 pa noong nakaraang taon nang isugod ito sa ospital sa Saudi dahil sa hypertension hanggang sa nakomatos at tuluyang nasawi noong December 27, 2024. Matapos ang halos 2 buwan, naiuwi na ang mga labi ni Ronaldo noong Sabado, February 15. Uuwi na ako, Nay. Gulayan mo ako ng labong, sabi niya. Kahit walang sahog. Basta gulayan mo lang ako ng labong. Oo, anak, labong lang pala ang hingi mo. Pero paano ko igugulayan ng labong ipatay ng anak ko? Plano na raw sana ng biktima na umuwi sa bansa noong Disyembre pero sa hindi inaasahang pangyayari ay bigla itong nasawi. 15 taon na raw sa Saudi ang biktima at nagtrabaho bilang isang barbero. Nang tumama ang pandemya, nagsara raw ang kumpanyang kanyang pinapasukan at dahil sa kawalan daw ng pera, hindi nagawang makauwi ng biktima. Matagal din siyang TNT na pala, walang trabaho, mag-extra ng sa restauran daw, mag-extra pero hindi makakatagal. Siyempre natatakot daw baka magkulong. Samantala, lubos naman ang pasasalamat ng pamilya ng biktima sa mga otoridad lalo na sa OFW Help Desk ng Mangaldan na naging tulay upang agad na maiuwi ang mga labi ng biktima. Tiniyak naman ng OFW Help Desk na magpapaabot sila ng tulong lalo na sa pagpapalibing sa biktima. Tayo po ay agaran din pong umaksyon at nakipag-ugnayan sa mga ahensya para idulog po at hingin din po yung kanilang mabilisang aksyon para nga maiuwi kaagad yung ating kababayan. Kasama si Henry Duminsil, Jeric Pasilyao, 1 North Central, Luzon. Mga kapuso, sa mga may sasakyan, habol na sa pagpapakarga dahil may panibagong taas presyo sa ilang produktong petrolyo bukas. Batay sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, 80 centavos ang dagdag presyo sa kada litro ng gasolina at diesel. May 10 centavos namang taas presyo sa kada litro ng kerosene. Yan ang unang price hike sa diesel at kerosene matapos ang 3 linggong sunod-sunod na rollback. Panibagong hike naman yan para sa gasolina matapos ang rollback noong nakaraang linggo.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nasa 800 magsasaka sa 2 barangay sa bayan ng Mangaldan may kinabang sa 15 million pesos na halaga ng irrigation canal project. Silipin sa report. Inaasahan ng mga magsasaka sa Barangay Banawang at Bunlag sa Mangaldan, Pangasinan ang benepisyong kanilang mapapakinabangan mula sa 15 million pesos na halaga ng Irrigation Canal Project. Proyekto ito ng National Irrigation Administration Region 1 kung saan makatutulong sa pagpapatubig ng humigit kumulang 800 magsasaka sa halos 660 na ektarya ng taniman sa 2 barangay sa bayan. Napakaganda po ito na nagawa po itong kwan kasi yung nung di pa natapos ito, yung tubig kung saan napupunta kasi wala pa itong simento. Sa pamamagitan ng proyekto, inaasahan na mapapataas ng mga magsasaka ang kanilang produksyon at kita mula sa kanilang mga ani dahil magkakaroon na sila ng sapat na supply ng patubig. Ang naturang proyekto ay magsisilbi raw malaking hakbang upang mapalakas ang sektor ng agrikultura sa bayan na magiging daan din sa pagpapabuti ng kabuhayan ng mga magsasaka. Dumadaloy ng mabilis yung tubig natin, hindi katulad ng earth canal pa lang ito, medyo mabagal ang daloy at hindi nakakarating dun sa talagang pupuntahan nito. Samantala, tiniyak ng NIA na marami pang mga nakalinyang konstruksyon ng irrigation canal sa lalawigan na mapapakinabangan ng mga magsasaka upang mapabuti ang sistema ng irigasyon sa kanilang mga taniman. Kasama si Henry Duminsil, Jeric Pasiliao, 1 North Central Luzon. Halos 50 million pesos na halaga ng iligal na droga na isinilid sa paketeng may label na dried fruits nasabat sa Bulacan. Tutukan sa report. Sa isang bahay sa Barangay Tikay, Malolos, Bulacan, naaresto ng mga operatiba ng PIDEA ang 2 babae at 3 lalaki sa ikinasan nilang drug buy-bust operation. 7 kilo ng shabu ang nakitang nakasilid sa foil na may Chinese characters at may label ng dried fruit. Nagkakahalaga ang droga ng 47.6 million pesos. Ayon sa PIDEA, isa sa mga babaeng suspect ay dati nang nakulong dahil sa kasong may kinalaman din sa droga. Napansin natin na bumabalik sa kanyang dating gawain at upon surveillance, nakita natin na malaki pa rin yung galaw niya. So doon nagsimula talaga yung pagkasa natin ng bypass operation. Sabi ng PIDEA, kabilang sa area of operation ng mga suspect ang Bulacan, Valenzuela, Malabon at Navotas. Ang pagbebenta ng droga tila family business na raw ng mga ito. Base nga sa aming pag-iimbestiga, magkakamag-anak ang mga ito. Ganon din yung nobya ng isa sa mga suspect. So technically, hindi sila basta small time lang na gumagamit sa loob. Hindi ito isang drug din. So talagang nakuha natin isa sila sa mga pinagmumula ng droga doon sa area. Sinusubukan pa namin makuna ng pahayag ang mga suspect na nakakulong ngayon sa PIDEA headquarters. Nanghaharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. CJ Torida, 1 North, Central Luzon. Sunod-sunod daw ang mga insidente ng pagdanakaw sa mga alagang hayop sa Palayan City sa Nueva Ecija. Nababahala na ang mga residente roon dahil nitong Enero at Pebrero lamang, 3 baka na raw ang tinangay sa Barangay Aulo. May mga nawala rin na mga kambing at panabong na manok. Natagpuan ang ilang baka pero ulo at buto na lang ang natira. Wala pang nahuli kaugnay ng mga ito. Kwento ng isang opisyal ng barangay, nagsimula ang mga nakawa ng alisin ang mga checkpoint doon. Kaya ngayon, halos 24 oras na raw na nagbabantay ang mga opisyal ng barangay. Iba't ibang bilihin sa Baratilyo ng Dagupan City bagsak presyo na ngayong huling linggo ng operasyon. Silipin sa report. Todo diskwento na ang karamihan sa presyo ng mga bilihin sa Baratilyo sa Dagupan City. Huling linggo na kasi ng operasyon ng Baratilyo sa syudad. Kaya naman para mapaubos sa mga negosyante ang kanilang mga paninda ay bagsak presyo ng iba't ibang bilihin. Pababa na kunti na, madam. Oo, dahil? Kasi barking na kasi paalis na, mabaw yung puna. Ang mga damit, shorts at pantalon na dating lampas 200 pesos ang presyo. Ngayon, mabibili na lang sa 150 pesos kada piraso. Discounted din ng halos 20 hanggang 30% ang presyo ng mga sapatos at accessories.
Ayon sa Task Force Anti-Littering, wala ng extension ipatutupad ang LGU sa operasyon ng Baratilyo. Sa oras na mabaklas lahat ng mga stall ay agad magsasagawa ng flashing sa kalsada. Kailangan linggo po, malinis na po yung Galvan Street sa Caubillanos. Simula rin sa susunod na linggo ay balik na sa Galvan Street at Zamora Street ang mahigit 100 ambulant vendors. Pero may hangganan po para matagal po yung sasakyan, sir, no? Samantala, muling babalik ang Baratilyo sa ikalawang linggo ng Marso para sa selebrasyon naman ng Bangus Festival. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Nagka-landslide sa ilang lugar sa Cordillera Region itong weekend dahil sa mga pag-uulan. Pansamantalang isinara sa trapiko ang kalsada sa Barangay Asiga, Pinukpuk, Kalinga dahil sa gumuhong bahagi ng bundok. Agad nagsagawa ng clearing operation sa lugar. Humambalang ang mga tipak ng bato, sangkatutak na lupa at mga nabuwal na puno sa kalsada sa bahagi ng Piwong sa Hingyon, Ifugao. Partikular na naabala ang Nalodan section ng Lagawe-Banawe National Road. May paguhuring na lupa sa Upper Pitawan, Hingyon, Ifugao at sa Hukab section, Lagawe, Ifugao. Nagka-rockslide din sa Sadanga, Mountain Province dahil sa masamang panahon. Napirwisyo rin ang kalsadang sakop ng Barangay Tonglayan, Natonin, Mountain Province. Ayon sa Pag-asa, ang pag-uulan sa Cordillera ay epekto ng easterlies. Sa iba pang balita, 87 anyos na ina, sinaksihan ang kasal ng kanyang anak na kabilang sa mga ikinasal sa mass wedding sa Gapan City. Silipin sa report. Nasa 525 na pares ng mga magsing-irog ang sabay-sabay na ikinasal sa Gapan City sa Nueva Ecija. Kabilang sa mga ikinasal sina Mang Rolando, 61 taong gulang at Aling Maribel, 47 anyos. Mahigit 3 dekada na raw silang nagsasama at nabiyayaan ng 4 na anak. Ngayon lang namin nadama para makasigurado. Dito po sa aking 1, 2, 3. Ang kanilang kasal, nasaksihan pa ng 87 anyos na ina ni Mang Rolando, kaya lubos ang kasiyahan ng kanilang pamilya. Tayo ng marami, magpakabusog po tayo. Mula sa mga kasuotan ng mga bride at groom, maging ang mga singsing, venue at mga pagkain ay sinagot ng LGU. Matapos ang seremonya ng kasal, nagkaroon ng fireworks display na nagbigay kulay sa kalangitan. Butihing mayor at higit sa harapan ng Panginoon Diyos, nawa yun ang magiging inyong. Sa Santa Barbara, Pangasinan naman, napuno ng mga magsing-irog at ng kanilang mga pamilya ang Orbos Gym sa isinagawang mass wedding. 28 pares ng magsing-irog ang sabay-sabay na nagpalitan ng I do. Layo ng libreng kasalang bayan na matulungan ang mga magkakaparehang matagal nang nagsasama na maging legal. May libre ring wedding cake at regalo para sa mga ikinasal. Glam Kalikdan, Dizon, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magpapatupad ng temporary closure ang Baguio City Police Office sa ilang pangunahing kalsada sa Baguio City para bigyang daan ang malalaking aktibidad ng Panagbanga Festival 2025 sa darating na weekend. Kabilang sa mga isasarang kalsada ang South Drive, Session Road, North Drive, Calao Street, bahagi ng Abanao Street at Magsaysay Avenue, Harrison Road, Perfecto Street, Mabini Street, Shanum Street, Abad Santos Drive at Lake Drive. Alauna ng madaling araw hanggang alas 3 ng hapon sa Sabado, February 22 at Linggo,
February 23, isasara ang mga kalsada para bigyang daan ng Grand Street Dance Parade at Grand Float Parade. Maaga nang inabisuhan ng mga motorista na dumaan sa mga alternate route para maiwasan ang matinding trapiko. Para naman sa mga turistang aakyat sa City of Pines para makisaya sa panagbanga, panawagan ng mga otoridad na iwan na lang sa parking ng mga tutuluyang hotel o transient house ang mga sasakyan para mabawasan ang traffic buildup sa lungsod. Training na mahigit sa 1,000 na magsisilbing support staff sa darating na eleksyon nagsimula na ngayong araw, February 17. Tutukan sa report. Pangatlong beses nang sasabak bilang technical support staff sa eleksyon si Maricel mula sa Bani, Pangasinan. Focused siya sa training, lalo pat ilang buwan na lang bago ang araw ng eleksyon sa darating na May 12, 2025. Ang training na ito ay mahalaga para sa amin na mga magsaserve sa COMELEC para updated po kami sa mga bagong features ng ACM at the same time alam po namin yung magiging functions po namin. Nagsimula na ngayong araw ang 6 na araw training ng mahigit sa 1,000 individual na magsisilbing technical support staff sa darating na eleksyon. Karamihan sa kanila, mga guro sa iba't ibang paaralan sa probinsya. Pangunahing tinuro sa mga ito kung paano gamitin ang automated counting machine o ACM at ang proseso ng pagboto. Pangunahing responsibilidad ng mga technical support staff ang operation at troubleshooting ng mga ACM. Technical support staff play a significant role during the elections kasi sila yung mga mag-a-assist sa ating electoral boards when it comes to technical matters sa machine. Kung may malfunctions, they will address troubleshooting and they will be the ones to coordinate with the national office. 70% sa mga sumasailalim sa training, mga datihan na o ilang beses na nagsilbing technical support staff. Magtatapos sa Sabado, February 22, ang pagsasani ng mga support staff. Sunod naman na sasailalim sa training ang mga magsisilbing electoral board sa darating na buwan ng Marso. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, walang bagong sama ng panahon pero magpapatuloy ang maulang panahon sa ilang bahagi ng bansa. Iba't ibang weather systems ang iiral kasama pa rin ang amihan, easterlies, shearline at intertropical convergence zone o ITZZ. Karamihan sa mga yan, binubuo ng makakapal na ulap na posibleng magdulot ng ulan. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, magiging maulan sa malaking bahagi ng northern at central Luzon. May malalakas na ulan at posibleng torrential o halos walang humpay ang ulan. Sa ilang probinsya, kaya mataas ang banta ng baha o landslide. Mababawasan naman ng bahagya ang malawakang pag-ulan paglalim ng gabi. May mga pag-ulan din sa iba pang bahagi ng bansa. Tricycle driver na tinakbuhan ng mga pulis sa checkpoint sa Zambales, Calabozo. Sundan sa report. Sugatan ng isang pulis matapos sagasaan ng tricycle driver sa isang checkpoint sa barangay Nagbunga, San Marcelino, Zambales. Batay sa investigasyon, pinapahinto ang lalaki sa checkpoint pero imbes na tumalima, humarurot pa siya palayo sa mga autoridad. Nahuli din po itong suspect po na ito at during the investigation ay na-find out po natin na kaya tumakas doon sa checkpoint itong suspect po na ito ay dahil wala po siyang dalang lisensya during that time at maging yung kanyang tricycle na minamaneho ay wala pong kaukulan na papel. Nagtamo ng minor injuries ang pulis na kinilalang si Police Corporal John Nelson Flores. Kinondena ng Police Regional Office 3 ang pangyayari at nangakong mas paiigtingin pa ang pagpapatupad ng COMELEC checkpoint. Nasa kustodiya ng mga otoridad ang suspect at nahaharap sa kasong direct assault upon an agent of a person in authority. Wala pang pahayag ang suspect. Pag-unawa po na kailangan po natin gawin yon, maaaring sila ay naaabala pansamantala ng ilang minuto kapag dumadaan po sila sa checkpoint. Pero respetuhin po sa natin yung umiiral at mga otoridad na nagpapairal po nitong checkpoint at kapag dadaan po dyan ay huminto po. Nagsasagawa ang PNP ng regular checkpoint sa iba't ibang parte ng bansa bilang bahagi ng pagpapatupad ng gun ban at para maharang ang mga taong posibleng kabilang sa listahan ng mga wanted person. Sa tala ng Police Regional Office 3, as of February 12,
Umabot na sa 16,000 ang isinagawang COMELEC checkpoint sa buong rehiyon na nagresulta sa pagkakakumpiska ng 138 na iba't ibang kalibre ng baril at pagkakahuli ng 143 na individual. CJ Torida, One North, Central Luzon. Samantala, pagpapasinaya sa tourist rest area na itatayo sa Pangasinan Capitol Grounds, pinangunahan ni DOT Secretary Cristina Garcia Frasco. Silipin sa report. Pinangunahan ni DOT Secretary Cristina Garcia Frasco ang groundbreaking at signing of Memorandum of Agreement sa pagitan ng pamahalang panlalawigan at Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority sa itatayong tourist rest area sa Capitol Beachfront area ng Lingayen, Pangasinan. Ang provincial government ang nagbigay ng lupa na may lawak na 300 square meters. Ang itatayong tourist rest area ay magkakaroon ng malinis at magandang restrooms, pasalubong center, lounge and cafe for tourists, information center, PWD facilities at solar-powered roof. The Department of Tourism provides the guidance, TIEZA provides the funding, and the local government unit provides the property as well as the operational expenses and other components so that the tourist rest area functions effectively para sa ating mga turista. Sa ngayon, meron ng itinayong 32 tourist areas sa buong Pilipinas at magtatayo pa ng 60 ngayong taon. Humihingi pa nga tayo ng additional, sabi ko sa Manawag, kasi isa sa mga destinations natin yon na napakaraming turista taon-taon. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. May outing ang isang pamilya sa Nueva Ecija pero meron daw agaw eksena. Isang adventurous fur baby na kinukumpara daw sa sasakyan. Ano bang paandar ng alagang yan? Pwedeng-pwede kasi sa mabatong area at pati sa ilog. Tuloy ang larga. Yan ang ala 4x4 na si Oakley. Pero lowered version yata. Dahil ang apat na paa, tig 4 inches lang yata ang sukat. Pero vroom vroom always pagdating sa sari-saring adventures. Plus, one nga raw palagi si Oakley saan man ang destination ng Salazar family. Ang video niya sa ilog, 1.1 million views na. Trending! Samantala, mapapanood niyo po ang episode nito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.